Kamusta? Salamat sa pag-send mo sa amin ng mga sulatin na to. Grabe ang bigat ng topic natin ngayon, pero in a very interesting way. Oo nga, malalim to. 'Di ba? Tatalakayin natin yung relasyon ng anak sa ama, lalo na pagdating sa pwesto at kapangyarihan. Otoridad. Autoridad, tama. So ang misyon natin, himayin natin tong mga argumento at Bible verses na binigay mo para maintindihan talaga natin yung idea na ang anak na upo mismo sa trono ng ama. Game? Okay, simulan na natin to. Sige. Actually, ang ganda ng pagkakastructure ng mga source mo eh. May flow siya. Nagsisimula tayo sa itsura, yung visual description. Oo. Tapos, titingnan natin kung sino ba talaga siya sa kanyang kalikasan. At sa huli, doon na papasok yung posisyon at otoridad niya. So kung susundan natin yung daloy na yan, mabubuo natin yung buong picture. Galing sa aklat ng pahayag. Detalyado talaga eh. Sabi dito, may isang parang anak ng tao. Oo. Nakasuot ng damit na abot paa, tapos may gintong belt sa dibdib. Tapos yung buhok niya puting-puti, parang snow daw. At yung mga mata parang apoy. Ang lakas ng dating, no? Sobra. At bawat detalye dyan, may ibig sabihin. Hindi lang yan basta description. Halimbawa, yung mahabang damit at gintong pamighis, sa kultura nila noon, yan ang suot ng isang hari at ng isang punong pari. Ah, okay. So dalawa agad yung role. Eksakto. Sa simula pa lang, pinapakita na, okay, may pagkahari at pagkapari siya. Wow, okay? At hindi pa dyan natatapos. Yung mga paa niya daw ay parang tanso na dumaan sa apoy, tapos yung boses parang alon ng dagat. Dito na talaga ako napaisip, may hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay. Espada na may dalawang talim na lumalabas sa bibig at yung mukha niya parang araw sa tindi ng sikat. Sobrang powerful ng imagery. Isipin mo yung bawat simbolo. Yung puting buhok, hindi lang yan tanda ng pagtanda, kundi ng walang hanggang karunungan. Fiery eyes, kumbaga walang maitatago sa kanya. Ah, gets ko. Yung tangsong paa na sinubok sa apoy, simbolo yan ng kalakasan at kadalisayan na dumaan sa pagsubok, tapos yung espada sa bibig. Oo, ano yun? Yan yung salita ng Diyos, makapangyarihan, humahatol, at kayang ihiwalay yung totoo sa hindi. Pero heto yung part na talagang nag-connect ng lahat para sa akin. Sabi sa notes mo, yung description na yan ay halos kapareho ng description ng Nang matanda sa mga araw. parehong-pareho yung puting buhok. Hindi naman siguro nagtataon lang to, di ba? Ayon sa source mo, siguradong hindi. At dito yung bigating insight. Hindi lang sila magkamuha. Kumbaga, yung ginagawa ng manunulat ng pahayag ay parang nag-copy-paste siya ng divine description mula kay Daniel. Parang sinasadya talaga. Oo. Para niyang sinasabi, uy, kilala niyo yung Ancient of Days, yung pinaka-Diyos, ganyan na ganyan din ang anak. It's a very bold theological statement. Sinasabi niyang iisa ang esensya nila, hindi lang sila magkahitsura. Okay, gets ko. So, yung itsura, isang statement na agad tungkol sa kung sino siya. Pero ang natural na tanong dyan, sino ba talaga siya sa core niya? Sa pinakakalikasan niya, bago pa man yung lahat ng to. Eksakto. Diyan naman tayo dadalhin ng susunod na punto sa mga tala mo gamit ang 1 Timoteo. Oo, sa 1 Timoteo chapter 6, may description dyan ng Diyos bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang titulo na pamilyar sa marami. Oo naman. Pero karaniwan, inisip natin na para lang yan sa ama. Yun nga, Akala ko rin para lang yan sa ama. Pero may sinasabi ba ang source mo na iba ang pwedeng interpretasyon dyan? Kasi sabi sa notes mo, pwedeng tumukoy din daw yan sa anak. Teka, paano nangyari yon? ang argumato ng source ay ito. Yung mga katangiang binanggit sa talata, yung pagiging hindi namamatay o immortal, Okay? at nananahan sa liwanag na di malapitan na walang sinumang makakakita, mga katangian din daw yan ng anak sa kanyang orihinal na kalikasan, bago pa siya naging tao. Yung pre-incarnate state niya. Tama, inilalagay siya nito sa isang kategoryang hiwalay sa lahat ng nilikha. Ang pinakasimpleng paliwanag dito ay yung divine naging tao. Tama ba? Yung spiritual naging pisikal.
Eksakto. Para bang yung isang AI na purong code lang, bigla mong binigyan ng physical robot na katawan para makipag-ugnayan sa mundo natin. Okay. Good analogy. Yung dating invisible, naging visible at tangible. Ayon sa source, yun ang ginawa ng anak. Pinili niyang pumasok sa creation. So, kung ganun siya kadakila, bakit pa niya kinailangang maging tao? Yun ang malaking tanong. May sagot ba dyan sa mga materyales mo? Particular sa aklat ni Isaias? Meron. At napakaganda ng sagot. Sa Isaiah 9.6, sabi roon, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. At yung walang hanggang ama. Yun yung medyo nakakalito. Paano matatawag na ama ang anak? Dito pumutasok yung konsepto ng representation. Hindi ibig sabihin na siya at ang ama ay iisang persona. Okay. Ang ibig sabihin, ayon sa interpretasyon ng source mo, ay siya ang perpektong pagpapakita o manifestasyon ng ama. Isipin mo ang isang ambasador, hindi siya ang presidente. Pero dala niya yung boses ng presidente. Eksakto. Dala niya ang buong otoridad. Sa kaso ng anak, siya yung naging nakikitang ama sa mundong hindi makakakita sa Diyos. Kaya nga sabi sa aklat ni Juan, ang nakakita sa akin ay nakakita sa ama. Okay. That makes sense. Siya yung tulay. Kung ganon, kung siya ang perfectong representasyon, may malaki itong epekto sa kung paano siya dapat ituring, lalo na sa pagsamba. Definitely. Kasi kung tatanggapin mo yung premise na siya ang ambasador ng Diyos, di mo pwedeng sabihin na okay, iginagalang ko yung presidente, pero yung ambasador niya baliwala lang. Oo nga, di pwede. Direktang paggalang o di paggalang sa pinanggalingan niya. Kaya, ayon sa argumento, kung ang anak ang pagpapakilala ng ama, dapat lang na pareho silang tumanggap ng parehong karangalan. At may binabanggit na eksena sa Pahayag, chapter 5, na parang nagpapatunay dyan. Yung inilalarawan doon na lahat ng nilalang sa langit at lupa ay sumasamba sa kanya na nakaupo sa trono at sa kordero. Yung at, Oo, may emphasis sa salitang at, hindi lang sa isa, kundi sabay sa dalawa. At hindi lang sila basta magkatabi, napaka-critical ng sinasabi ng source mo. Iisa lang ang trono nila. Hindi ito dalawang magkahiwalay na upuan. Wow! Ano ang ibig sabihin nun? Sa simbolismo ng kapangyarihan, ang isang trono ay nangangahulugang iisang pamamahala, iisang kaharian, iisang otoridad. Hindi ito senior partner at junior partner. Co-regent sila, kumbaga. Pero hindi ba't pwedeng sabihin ng iba na, ay nadelikado yan, sa isang paniniwalang isa lang ang Diyos? Yung pagsamba sa dalawang persona, hindi ba't parang lumalabag yun sa pinaka-core ng paniniwala? Yan ang isang napakagandang tanong. At yan mismo yung sinasagot ng lohika ng mga source mo. Ang argumento ay hindi ito pagsamba sa dalawang magkaibang Diyos. Okay. Ito ay pagsamba sa iisang Diyos na nagpakilala sa dalawang persona. Ang pagsamba sa kordero, sa anak, ay hindi kompetisyon sa pagsamba sa ama. Sa halip, ito raw ang pinakatamang paraan para sambahin ang ama. Paano? Dahil kinikilala mo yung isinugo niya. Kaya sinasabi na ang paggalang sa anak ay paggalang sa ama. Hindi sila mapaghihiwalay. Okay, so ang pagsamba, shared. Ang trono, shared. Ano ngayon ang ibig sabihin nito sa mismong posisyon ng anak? Kasi may mga specific na phrases sa mga notes mo. Sa Pahayag 3, sinabing umupo siya kasama ng kanyang ama sa kanyang trono. Sa kanyang trono. Oo, hindi sa tabi, kundi sa trono mismo. Isang napakalinaw na imahe yan ng shared authority. Tapos dinagdagan pa sa aklat ng Efeso na siya ay pinaupo sa kanang kamay ng ama. At kailangan nating intindihin kung ano ang ibig sabihin ng kanang kamay. Ano ba ang significance niyan? Kasi naririnig natin yan palagi. Di ba? Hindi lang yan basta upuan. Isipin mo sa ating mundo ngayon. Ang kanang kamay mo, hindi lang yan assistant. Sila yung chief operating officer sa isang CEO. Yung nagpapatakbo ng lahat? Oo, sila yung executive officer na may otoridad na magpatupad. So, kapag sinabing nasa kanang kamay siya ng ama, hindi lang ito parangal. Ito ay posisyon ng aktibong kapangyarihan at pamamahala sa buong sanlibutan. At bukod pa dyan, sinabi sa Efeso na inilagay siya sa ibabaw ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Lahat ng bagay nasa ilalim ng kanyang mga paa.
Wow. Tapos sa Pilipinos, sinabi pa na binigyan siya ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Oo? Anong ibig sabihin nan? Isang bagong title lang ba yan o mas malalim pa? Ayon sa source mo, mas malalim pa dyan. Ang interpretasyon na idinibigay ay hindi lang siya binigyan ng bagong magandang titulo. Ang sinasabi ay, minana ng anak ang sariling pangalan ng ama. Minana ang pangalan? Oo. Sa kulturang Hebreo kasi, yung pangalan o Shem ay hindi lang pantawag. Ito ang kabuuan ng isang tao. Yung kanyang karakter, reputasyon, otoridad, yung esensya niya. Ah, okay. So yung buong pagkatao? Eksakto. Kaya kapag sinabing minana niya ang pangalan ng ama, ang ibig sabihin, minana niya ang lahat ng kung ano ang ama in terms of authority and glory. Kaya pala, ang resulta, ayon sa Filipos, ay lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng dila ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon. Para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Oo, yun. Parang isang cycle. Yung pagtaas sa anak, ang bumabalik na papuri ay para pa rin sa ama. Hindi sila nag-aagawan ng spotlight. Eksakto. Hindi ito zero-sum game na kapag nabigyan ng papuri ang isa, nababawasan yung sa kabila. Perfect unity to. Ang pagpupuri sa anak ay umaakyat bilang pagpupuri sa ama. Okay, sige. Buuin natin lahat ng to. Para siyang hagdanan na paakyat. Ang mga materyales na binigay mo naglatag ng isang malinaw na argumento. Nagsimula tayo sa... Sa itsura. Oo, sa itsura ng anak na banal at kapareho ng matanda sa mga araw na nagsasabing pareho sila ng walang hanggang kalikasan. Mula doon, tinignan natin ang tunay niyang kalikasan bago pa siya nagkatawang tao. Invisible, immortal, katulad ng ama. Oo, isang divine being na piniling pumasok sa ating mundo. At ginawa niya yon para maging nakikitang pagpapakilala ng amang hindi nakikita. Naging tao siya para makilala natin ang Diyos sa paraang na kaya nating intindihin. Dahil dyan, naging karapat-dapat siyang tumanggap ng parehong pagsamba, hindi bilang hiwalay na Diyos, kundi kasama ng Ama sa iisang trono. Oo, na tumatanggap ng iisang pagpupuri mula sa lahat ng nilalang. Tama. At sa dulo ng hagdanan, yung pag-upo niya sa mismong trono ng Ama, sa kanang kamay niya, taglay ang pangalan na simbolo ng sukdulang otoridad sa buong sangnilikha. At may isang huling imahe mula sa Pahayag chapter 7 na parang selyo sa buong argumento. Hindi lang sinasabi na ang kordero ay malapit sa trono o nasa tabi ng trono. Ang eksaktong sinasabi ng teksto, siya ay nasa gitna ng trono. Gitna ng trono. Ano ang implikasyon nun? Isipin mo ang ibig sabihin niyan. Ang gitna ay ang sentro, ang pinakapuso ng kapangyarihan at soberanya. Ito yung buod ng lahat, isang sentral na posisyon ng kapangyarihan at pagsamba na hindi lang nila pinagsasaluhan, kundi isa ang kanilang pag-iral sa sentrong iyon. Grabe, napakalinaw ng pagkakalatag. At bilang pangwakas na palaisipan para sa'yo, nakasentro ang mga source na ito sa ideya ng otoridad na ibinabahagi at ipinamamana nang hindi nababawasan yung pinagmulan. Sa mundo natin, madalas nating isipin ang kapangyarihan bilang isang limited resource, parang pizza, di ba? Pag binigyan mo ang iba, mababawasan ang sayo. Heto ang tanong na pwede mong pag-isipan. Kung ang kapangyarihan pala ay pwedeng ibahagi sa ganitong paraan, kung saan ang pagtataas sa iba ay nagbibigay kaluwalhatian din sa nagbigay, paano nito mababago ang sarili nating konsepto ng leadership and power na madalas nating tinitignan bilang isang bagay na dapat ipagdamot sa halip na ipamahagi?